chapter from the book of Luke, chapter 2. I'll be reading from verse 25. Luke chapter 2 from verse 25. At that time, there was a man in Jerusalem named Simeon. He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue Israel. The Holy Spirit was upon him and had revealed to him that he would not die until he had seen the Lord's Messiah. That day, the Spirit led him to the temple. So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord as the law required, Simeon was there. He took the child in his arms and praised God, saying, "Sovereign Lord, now let your servant die in peace, as you have promised. I have seen your salvation, which you have prepared for all people. He is a light to reveal God to the nations, and he is the glory of your people, Israel." Jesus' parents were amazed at what was being said about him. Then Simeon blessed them, and he said to Mary, the baby's mother, "This child is destined to cause many in Israel to fall and many others to rise. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your very soul." Anna, a prophet, was also there in the temple. She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher, and she was very old. Her husband died when they had been married only 7 years. Then she lived as a widow to the age of 84. She never left the temple, but stayed there day and night, worshiping God with fasting and prayer. She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph, and she began praising God. She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem. When Jesus' parents had fulfilled all the requirements of the law of the Lord, they returned home to Nazareth in Galilee. There, the child grew up healthy and strong. He was filled with wisdom, and God's favor was on him. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Dito, makikita natin na noong si Jesus ay 8 days na naipapanganak, siya ay dinala ng kanyang mga magulang sa temple upang i-dedicate. Yun po yung tradition nila as Jewish people. Nandun sila sa temple, wala pang mga churches nung time na yon. And ang pinaka-church nung time na yon, church nung time na yon is yung temple. Doon nagpupunta yung mga children of God, yung mga Jewish people. Back then, wala ding mga Gentiles, walang ibang lahi na nagpupunta sa temple. All Jewish. Okay? So alam natin yan na after si Jesus mag-ascend sa heaven, and then nag-evangelize na, nag-share na ng good news ang mga apostles and disciples to every nation, doon na nagkaroon ng mga different tribes and different nationalities na nagkaroon na ng Christianity sa mga bansa nila. But back then, ang mga sumasamba lamang sa Panginoon, basically, ay mga Israelites. Israel, his people, Jewish people. Okay? So si Jesus, part siya ng Judaism. Okay? Part siya ng Jewish temple. Okay? So let's be clear on that. And yung parents niya, of course, are Jewish. So dinala siya roon, dinedicate siya. Medyo katulad sa ginagawa natin sa church pag yung infant, dinededicate natin sa church. Iba yung dedication, iba yung water baptism. Di po ba? So alam natin dedication, yung bata dadalhin sa church, and then ipagpe-pray, dededicate siya sa Lord. So ganun din ang ginawa kay Jesus. Pero of course, sa Jewish tradition, sa temple, meron silang mga offerings na ginagawa. Hindi yun yung mga cash and mga notes na binibigay natin or digital banking sa more. Walang mga digital banking, walang ATM ng time na yun. Ang offering nila is of course yung mga animals na biniburn. Okay? So part yun ng mga rituals nila, ng mga tradition nila sa Jewish temple. So his parents, Jesus' parents, sacrifice 2 birds, okay, 2 doves, okay,
And ito ay sakripisyo ng mga pangkaraniwan tao. Kasi may mga level din yung mga sacrifices. Yung iba, bulls, sheep, goat, no? Yung mga nandun sa below middle class o yung mga masses, no, normally mga ibon, no, ang sinasacrifice sa temple. So this represent Jesus, no, as a part of the masses. Kaya nga alam niyo magandang malaman, no, na ang Panginoong Hesus ay hindi galing sa pinakamayaman na pamilya sa kanyang family here on earth, but at the same time hindi rin naman siya yung pinakapulube, as what I said yesterday. No, nandun siya sa kalagitnaan sa mga masa. Okay? So yesterday, nagpunta kami ni Pastor Beverly with our children, Miguel and Clarice, no, sa isang mall. And then yung mall na yon, gulat kami, no, it was all jam-packed. Talagang sobrang dami, no? Tapos gusto namin kumain, mag-dinner, wala kaming makainan. So para kaming si Joseph at si Mary. Walang gusto mag-accommodate sa amin. Lahat puno. Jollibee puno, McDo puno, Shakey's puno, Kabalen puno, lahat. Gusto namin pumila, wala na raw, magko-close na. So parang naisip ko, parang ako si Joseph, saka siya si Mary. Pero buti na lang, hindi buntis si Pastora Beverly nung time na yon. Okay? But what I'm saying is, na-experience namin, ano yung life ng masses. Ganun ang masses no? Kung ayaw mo ng puno, punta ka sa siguro sa Shangri-La o punta ka sa BGC, no? Yung mga mamahaling mall, siguro hindi puno, no? Pero mawawala na yung pagkapuno ng bulsa mo pag nagpunta ka ron. Matindi rin, mababawasan yung laman ng bulsa mo. So what I'm saying is, na-experience namin, nakita namin kahapon, ito yung masses, and if Jesus were born, no, during this time, nandun siya. Nandun siya sa place na yon. Okay? Yung mga magulang niya nandun. Nagse-celebrate ng Christmas, akay-akay yung anak, no, or dala-dala yung baby. Anyone there, no, can be Jesus, no, or yung family niya. Tama po ba? Ganun yun. No, si Jesus ay pinanganak sa isang simpleng average na mass na pamilya. No? And alam nyo, bagamat ganoon, no, he is the highest. 'Di ba? Yesterday I preached to you na yung majesty ng Lord, yung glory niya, walang kinalaman kung ano yung itsura niya nung nagkatawan tao siya. No, hindi nawawala. And in-encourage ko about isa na instead of looking for something else or things to have, no, in life, no. Of course, we need a lot of things in life, but first and foremost, ang priority dapat natin is magkaroon tayo ng ginintuang puso, no, ng good soul, good spirit. Kasi yun yung tunay na yaman, yun yung tunay na may value, yun yung tunay na may glory. 'Di ba? Makikita natin marami tayong mga istorya kahit sa mga telenovela, no, may ilig tayo diyan yung Might Maya iyakan, yung mga telenovela pinapanood natin. Alam natin 'yan, no, na hindi yung fame, hindi yung katanyagan, hindi yung lahat ng mga naipon natin or what ang magbibigay sa atin ng glory. No, napakarami na situations na sira yung buhay ng isang tao bagamat marami siyang mga external blessings, no, o mga material things in life. So wala doon yung glory. No, meron nga ako napanood na isang pelikula, no, nung bata pa ako, yung tinatawag na Godfather, kung alam niyo ng mga matatanda rito, no. Si Al Pacino, no, tatay niya si Marlon Brando, no. Minana ni Al Pacino yung pagiging godfather doon sa tatay niya kay Marlon Brando. Later on siya yung naging godfather. And then nag-progress yung lahat ng mga underground niyang business, no, kasi siya, no, mafia, no, Italian mafia yung family nila. And then nag-grow up to the point na pati yung Vatican, no, nakipagsosyo sila sa Vatican, no, sa mga bangko ng Vatican, business and this and that. No, marami naiinggit sa kanya, pero nag-grow yung business niya, yung underground business niya nag-grow, pero deep inside his family, broken, wasak. Hiwalay siya doon sa asawa niya. And then yung anak niyang lalaki, si Anthony, ayaw ipagpatuloy yung mafia business niya. And galit na galit siya. No, and then yung isang anak niya na babae, yun yung parang gustong sumunod sa yapak niya.
namatay naman, nabaril ng assassin. And then, yung ending ng Godfather, yung pinakahuling yugto, is nandoon si Al Pacino, bumalik siya doon sa Sicily, doon sa Italy, pinanggalingan ng lahi nila. Umalis na siya sa New York. And then nakaupo siya sa wheelchair, mag-isa. Walang asawa, walang mga anak doon, mag-isa lang siya. And then later on, biglang yumuko na lang, and then bumagsak sa wheelchair, patay na siya. Doon nag-end yung buhay niya. So where is glory? Di ba? Yung glory, pwede natin makamtan yan pansamantala lang. No, but the glory that is eternal is from God. Kailangan natin yung glory na yun. I'm not saying na wag tayong maghangad na umasenso sa buhay. Okay, I'm not saying that. Okay, please don't misunderstand me. But what I'm saying is, before mo kunin yan, yung mga bling-bling ng mundong ito, which is God's blessing for you, you have to have a bling-bling in your heart first. You have to have your bling-bling in your spirit first. Yun mo nang i-bling-bling mo. Okay, para alam mo kung paano magiging tunay na successful sa buhay. Amen po ba? And ang glory ay nandoon. Well, let's get back to Jesus. Si Jesus, walang bling-bling sa labas, pero matindi yung loob. No? Kinikilala siya ng lahat ng tunay na may takot sa Diyos. Nakikilala siya, nare-recognize siya. Okay? And yun yung reason kung ba't na-recognize siya ni Simeon at ni Anna. Ito yung mga matatandang mga prophets na nag-iintay sa kanya, na makita siya. Sa atin, sa panahon natin, like sa akin, nung bata ako, kapag sabi, may artistang dadating, o kaya may parada, alam niyo yon, sa Nabotas, yung lugar namin, doon ako pinanganak, doon ako lumaki. May mga prosesyon. Pagdating ng May, meron pang tinatawag na sagala. Alam niyo yung sagala, yung mga dalaga, pinoprosesyon, may mga escort, magaganda sila. Kapag meron kaming nabalitaan na merong isasagala na panghuli, yung pinaka-Reyna Elena, ay mga artista, nako, talaga nag-aabang kami, nasa gilid kami ng mga kalsada, punong-puno yung mga gilid ng kalsada. I don't know kung ginagawa niyo sa sarili niyong mga lugar, sa mga towns niyo, sa city niyo. And then we are so much into that, na gusto namin makita yung glory, yung fame nitong mga taong ito. But then at the end of the day, pag-uwi namin, inisip namin, tuwan-tuwa kami, nakita namin si artistang ganito, yung ganyan. Pero later on, isip namin, so anong napala natin? Ano nangyari? Napagod lang tayo. Yung sinaing mo nasunog. Okay, yung asawang babae, magluluto sana ng hapunan, di nakapagluto. Pag-uwi ng asawang lalaki, galing sa trabaho, walang pagkain, galit na galit, nag-away pa sila. Nasa ng glory. And again, I'm not saying na bad yung mga prosesyon, bad yung mga sagala. But what I mean is those are very external. And ang pinopromote natin dito sa Christmas are not external things. You can even see the Christmas tree, and Christmas lights, as my background, but this is not Christmas. It's just a decor, and this doesn't represent the glory of God. This is just a decor that tells that I'm a Christian maybe, or I'm a fanatic of Jesus, or I love Jesus, but you can never measure my faith by this background. Hindi niyo pwedeng malaman kung gaano ako kalago sa pananampalataya sa pagitan ng background na yan. Ang tunay na magiging basihan is yung heart. So si Simeon saka si Anna may heart para sa Lord. Kaya na-sense nila na yung batang dumating sa temple, yun yung anak ng Diyos. And nung nakita nila, yun na. Kumbaga sa mga matitindi, sa mga fans na gusto makakita ng artista, sobra-sobra pa yung nangyari kay Simeon at Anna. Sabi ni Simeon, pwede na ako mamatay. Nakita ko na. Nakita ko na ang Diyos. I just want you to, friends, I just want you to internalize this right now. Alam niyo ba kung paano sinabi ni Simeon yun? Now that I saw, God's Son. Basahin natin, papakita ko sa inyo ulit para makita natin yung impact ng sinabi niya na yon. Ang sabi ni Simeon dito sa verse 29, Sovereign Lord, now let your servant die in peace, as you have promised. I have seen your salvation, which you have prepared for all people. He is a light to
to reveal God to the nations, and He is the glory of your people, Israel. Alam niyo ba kung gaano katagal inintay ng mga tao ang Messiah? Thousands and thousands of years. Kay Abraham pa lang ipinangako na yan. Even kay Adam, kay David, kay Solomon, kay Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, lahat ng mga prophets, nung time ng Elijah, they were all longing to see the Son of God. They were talking about Him by using the Old Testament. Yun yung basihan nila, yung Old Testament. Binabasa nila yung mga hula, yung mga prophecy about the coming King. And none of them has seen the Messiah. And then ito, ikaw makakakita. E di siyempre, jackpot na jackpot ka. Kaya nga tuwan-tuwa si Simeon. Sabi niya, naku, ako, napakamapalad ko, nakita ko yung anak ng Diyos. And I just want you to internalize that, no, yung feeling na yon, no, and nung naramdaman niya yon, no, nagpuri siya sa Panginoon, you know. And I just want to give emphasis on this, no, for us, no. Ito minsan yung, I'm not going to say this as a rebuke, but as a reminder, no. Di ba? Nagawa ng Panginoong Hesus yung lahat ng dapat niyang gawin, sinunod niya ang Diyos Ama para sa misyon ng pagliligtas sa sanlibutan. At ang Panginoong Hesus, yung buhay niya ay mababasa mo sa Biblia, no? At pagdating naman sa kanyang presensya, no? Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, no? And ang nangyari, napunta siya sa loob ng puso mo. Okay? Napunta siya sa loob ng puso mo. Di ba araw-araw nandoon siya sa puso mo? So ang tanong, may excitement ba? Araw-araw na si Jesus nandito? No, may excitement ba na malaman mo na ng Panginoong Hesus ay He walks with you? Lumalakad siya, kasama ka. Saan ka man magpunta, kasama mo siyang naglalakad. Di ba? And this is a time, ngayong Christmas na ito, na gusto natin bigyan ng emphasis ito. Na ibalik natin yung sigla, yung excitement, yung ating puso, no, na sobra-sobrang galak dahil meron tayong Panginoon. Okay, meron tayong Panginoon. And dito makikita rin natin, no, itong kanyang sinabi, okay, and si Anna also, na sinabi ni Anna dito sa verse 33. Ito yung gusto kong bigyan natin ng emphasis, yung verse 33 rin hanggang sa verse 35. Ang sabi ni Simeon, Jesus' parents were amazed at what was being said about him. Then Simeon blessed them, and he said to Mary, the baby's mother, "This child is destined to cause many in Israel to fall and many others to rise. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your very soul." Itong mga binanggit ni Simeon about Jesus, and sinabi niya ito sa kanyang nanay, si Mary, ay parang yung prophecy na to parang iniisip natin, parang malungkot, di ba? Kasi may mag-o-oppose kay Jesus, at tapos merong siyang si Mary, magkakaroon siya ng parang punyal, no? Malalim na Tagalog yun. Ito yung kutsilyo, dagger, na parang itinarak sa kanyang puso. Bakit? Kasi mixed emotion to. Dumating ang Savior, and people are rejoicing. Those who know God are rejoicing. But those who don't know God, they will oppose Him. They will not recognize Him. Yun nga ang reason kaya, fast forward, ipinako sa krus ang Panginoon. Di ba? Hindi siya kinilala. No? And para kay Mary, it's a mixed emotion kasi dumating yung Son of God and siya yung ginawang host, siya yung ginawang mother ng Son of God, and she will see His Son growing up in wisdom and stature, and lahat ng mabubuting gawa ng Panginoon Jesus makikita ni Mary, but at the same time, makikita rin ni Mary kung paano siya pahihirapan, paano siya ipapako sa krus, paano siya mamamatay. So nandoon yun.
Ang bawat ina, di ba, meron tayong mga damdamin sa mga ina na ganoon. Pag ang anak mo lumalaki, masaya ka, pero pag nahihirapan, nagkakasakit, nagkakaroon ng problema, nahihirapan din yung puso ng ina. Di po ba? So ang Christmas is parang ganoon. No, masaya tayo, ipinanganak ang Mesyas, pero at the same time, may mga mag-o-oppose sa iyo. Mayroong magsasabi sa iyo, "O ba't attend ka ng attend diyan?" No? Born again ka pa. Burn again. May nagsasabi pang burn again. Hallelujah, hallelujah pa. Ito na, dumadating na yung praise the Lord. You know, o kaya a-attend ka sa isang reunion. Maybe a family reunion or friends reunion. Oh, wag kayo masyadong dumikit diyan. No? Ano na yan? Praise the Lord na yan eh. Di ba? Wag na kayo magkwentuhan tungkol sa mga ginagawa natin kasi ano yan, banal yan eh. No? So ano ang spirit ng Christmas para sa atin? Ano ang ginagawa ng Pasko o ano magagawa ng Pasko para sa atin? Two things. It will really bless you. It will really give you an eternal life. It will really secure your life. It will protect your life and all the good things that you will ever imagine or even cannot imagine. But at the same time, tandaan mo, expect mo may mag-o-oppose sa iyo. No? At each time mararamdaman mo parang may kutsilyo na tumatarak sa puso mo dahil masakit. No, minsan meron kang friend na hindi ka na magiging friend niya kasi sumusunod ka na kay Lord. O kaya nagbabasa ka na ng Bible. O kaya sinusunod mo na yung kalooban ng Panginoon. No? Or kapag nalaman nila no, na ikaw ay hindi na nagbibisyo ng mga bisyo na dati mong ginagawa, hindi ka na nila iimbitahan. Kasi killjoy ka. No, ikaw lang yung makakasira doon sa meeting na 'yon. 'Di ba? Doon sa session na 'yon. 'Di ba? So mapipil mo 'yung sarili mo, you're ostracized. But at the same time, blessed. You know? So sabihin mo nga sa sarili mo, I'm from time to time persecuted, but I'm blessed. Okay? Sometimes I'm persecuted, but I'm blessed. Okay? Sabihin mo sa sarili mo. Tanggapin mo 'yon. Kasi si Jesus man, no, dinaanan niya 'yon. Sabi nga sa Bible, wag mong isipin na yung dadaanan mo ay mas higit no kaysa doon sa master mo or mas gagaling ka pa sa master mo. Or ibig sabihin is kung ano yung dinaanan ng master mo, dadaanan mo rin. No? Ibig sabihin, kung si Jesus dinaanan niya, dadaanan mo rin. But don't worry, and again, I'm saying I'm not here no para i-spoil no ang ating Christmas atmosphere, but I'm just being realistic. No? And this is the spirit of Christmas, being realistic. You know, you can come to a party no na merong monito-monita, exchange gift, pwede mong pagandahin no yung gift wrapper mo, but what matters most sometimes is yung nasa loob. You know, ayaw mong ma-frustrate at ma-disappoint yung exchange gift mo kung halimbawa ang exchange gift is 500 pesos, ang binili mo 50 pesos. Imagine, binilang ka ng 500 pesos sa gift, then ang bibigay mo 50. Magagalit yung ka-exchange gift mo. Di ba? So same thing, you know, let's be realistic and let's be real during this Christmas season. Kasi alam niyo kung bakit? Sabi ko nga, yung nasa background ko, no, it's a decor no about Christmas. But it doesn't represent me. And don't be deceived. No, whatever you see as my background, it is not me. Maybe it reflects some of me, but it's not totally me. So ano ibig sabihin? Iba yung heart. The heart of mine will be revealed to God. And every heart here in this room is revealed to God. Ang God parang naka-microscope. Nakikita niya ang heart mo. Ngayon mismo. No, anong sabi rito sa Word of God? Ulitin ko babasahin ko 'tong sinasabi sa Luke chapter 2 verse 35. Ang sabi rito ni Simeon, as a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your very soul. The deepest thoughts of many hearts will be revealed. What do we do this Christmas? What do we have to do this Christmas? Is to let Jesus reveal our hearts. Don't be afraid. Don't be ashamed. You know, you have to let Jesus reveal your heart to yourself. You know,
we are full of decors, we are full of gift wraps, but as I said, what is inside that wrap? I-reveal yan ng Diyos. Ang sabi nga, the cross of Christ tests all things. The cross of Christ tests all things. Naalala ko, nung bata ako, yung lola ko, is from a family na nag-aalahas. And lumaki ako, nakita ko, meron silang mga sukatan ng singsing, alam niyo yun, yung parang tanso-tanso pa yung mga bilog-bilog, susukatin yung singsing mo, kung ano yung sukat sa'yo, tapos papagawaan ka nila ng alahas, base sa ilang K, anong diamante gusto mo, this and that, and so on and so on. Kapag may binibili rin silang alahas, meron silang pang-test. Meron silang ipapatak doon ng konti, meron silang ginagawa, may ina-apply sila doon sa alahas, and then nalalaman nila kung tunay na ginto o hindi. Dahil kahit nung bata ako, nung panahon na yon, maraming namemeke. Itatawag na fancy, meron pang Italian fancy, meron pang mamahalin na fancy, kung alam na natin yon. And pwedeng maloko kahit yung mga marurunong at expert na alahero. Ngayon, ano ang ibig sabihin? How to apply this to the cross of Christ? Katulad yon, somehow, ng cross. Kapag humarap ka sa cross ng Panginoon, marireveal kung sino ka. Kapag hinarap mo yung buhay mo sa cross of Christ, malalaman mo kung ano yung kalooban niya sa buhay mo. At malalaman mo ano yung dinidisobey mo sa Kanya. At malalaman mo kung ano yung ino-obey mo sa Kanya. In short, malalaman mo ang tunay mong status. Malalaman mo ang tunay mong status sa Panginoon. Kumbaga sa medical equipment natin ngayon, para kang nagdumaan sa CT scan. Okay? Pagdaan mo sa CT scan, makikita kung ano yung, kung may karamdaman ka ba, maayos ba yung organs mo, maayos ba yung ulo mo, and lahat. So, ito yung sinasabi ni Simeon and ni Anna. Christmas is about us being revealed to Jesus. And vice versa, Jesus, the Son of God, has been revealed to us. So, ano ibig sabihin sa makatwid? In a very compact way, in a very simplest way of saying this, nagpakatotoo ang Diyos, kailangan magpakatotoo ka sa Kanya. Nagpakita siya sa iyo, magpakita ka rin sa Kanya. Walang itinago ang Diyos, ipinakita niya ang tunay niyang Panginoon. Ang Panginoong Hesus, ang tunay na reflection, ang radiance ng God's glory, hindi niya itinago yon. Huwag mo ring itago kung sino ka sa Diyos. Kung sino ka ngayon. At huwag kang matakot dahil nasabi ko nga, naparito ang Diyos, ang anak ng Diyos, hindi upang husgahan ka, kundi upang iligtas ka. Ngunit hindi ka maililigtas ng Diyos kung hindi ka magpapakita kung sino kang tunay. Kung sino ka sa kalooban. Naintindihan po yung sinasabi ko. So Christmas is about being transparent with God as He was transparent to us. Revealing ourselves to God as He has revealed Himself to us. Yun ang spirit ng Christmas. So I'm not here para spoil ang ating mga decors and ating mga gift wraps. Please continue doing them. But please remember that the most important thing for this Christmas is on how you receive the revelation of God through Christ and how you are letting Christ reveal who you are to yourself. Amen po ba? So this Christmas, I challenge and encourage each one of us, i-reveal natin yung sarili natin sa Panginoon. Hayaan natin na mangusap ang Panginoon sa atin. And hayaan natin na Jesus walk with us. Hayaan natin na mag-walk si Jesus with us because He came to save you. God is with you, Emmanuel. God is with us. That means He walks with you. Ano man situation mo, kasama ka niya. Kasama mo siya. But you have to be real with God. You don't have to hide anything. You will be revealed to God. Kapag humarap ka sa Diyos, marireveal ka kahit ano pang gawin mo. At kapag na-reveal na yung sarili mo, the question is, how would you respond? How would you respond to God as He walks with you?
Napakahalagang mensahe nito. So walk with God for this Christmas and let Him work through your lives. Amen po ba? Let Him transform you. Let Him change you. Let Him be with you. And let Him walk with you. Amen po? So this morning, I'm going to pray for each one of us. You know, I'm not sure kung meron tayong mga kasama rito na yet to receive Jesus as their own personal Lord and Savior. Alam nyo, gusto ni Jesus na mag-walk with you. Samahan ka sa journey ng iyong buhay. Ano man yung pangailangan mo, ano man yung situation mo. But before that happens, mas mahalaga na gawin mo siyang Lord and personal Savior of your life. So with that, I'll be encouraging you to pray this prayer na i-accept mo si Jesus bilang Lord and Savior of your heart, your life. You know, so I will pray. I will say the prayer and you can repeat after me. But I want to know who among you are interested. Sino yung gustong mag-pray na tanggapin siya bilang Panginoon, na tagapagligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Taas niyo lang po yung kamay ninyo. You know, and I want to pray for you. Salamat po. Salamat po sa taas ng kamay. Amen. Don't be shy. Don't be ashamed. Sabi nga, i-reveal ni Jesus ang heart mo. And alam ni Jesus kung kailangan mo siya. So huwag ka mahiya. Salamat po. Salamat sa nagtaas ng kamay. And I will pray now. Ang gagawin po natin, you will repeat after me. Ulitin nyo lang po yung sabihin ko and make this as your own personal prayer. Okay? Sarili nyo ito. Angkinin nyo na panalangin nyo upang maging mabisa. Okay? Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin. Linisin po ninyo ang aming puso at ang mga kasalanan na ginagawa namin araw-araw. Panginoon, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Magmula po ngayon, tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan na binibigay nyo. Nais ko pong lumakad na kasama nyo. Samahan po ninyo ako sa buhay kong ito. Sa aking journey, sa aking pagbabiyahe, sa mga landas na aking tatahakin, sa mga desisyon na aking gagawin. Samahan po ninyo ako. Iligtas po din ninyo ang aking buong pamilya upang makasama ko sila sa paglilingkod sa inyo at sa iyong kaharian sa tamang panahon. Maraming salamat po. Kayo po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Aking Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kung pinanalangin po ninyo yan, rest assured na kayo ay mayroong Panginoong Hesus sa inyong buhay. No? At meron tayong next step na gagawin. So our leaders will connect with you and will talk with you paano gagawin yung next step na yon. So please wait. No? Somebody will approach you para sa ating gagawin sa mga susunod. So ngayon po, ang gagawin natin, tayo naman ay sabay-sabay na magpe-pray ng ating blessings. Okay? Today is Christmas, no? And Sunday, no? So let's receive God's blessings, no? God's blessings na papasok sa ating pamilya, sa ating income, sa ating kalusugan, sa ating pag-aaral at sa lahat ng ating mga relasyon. Amen? So taas po natin ating mga kamay. We believe in this symbolic raising of our hands as a gesture ng ating pag-receive ng ating blessings from God. Lord, as you can see, all these hands are raised up. Lord, dalangin ko na ma-receive nila ang blessings na nagbubuhat sa inyo. And ngayong Kapaskuhan, Panginoon, dalangin namin na ang aming mga puso ay patuloy na makipag-connect sa iyo, Panginoon, at huwag kaming matatakot na ma-reveal ang aming puso sa iyo, sapagkat alam namin na mabuti kang Diyos. Itatama mo kami, iingatan mo kami, aayusin mo ang puso namin, pagpapalain mo ang aming ginagawa, maging ang aming isipan, Panginoon, alisin mo po ang mga maruruming isip namin. Yung mga isip namin na gustong gumawa ng kasamaan, alisin mo ito, Panginoon. Palitan mo ng panibagong pag-iisip, panibagong spiritu, panibagong kaluluwa. Panginoon, dalangin rin namin, Panginoon, ng bawat isang naririto, pagkakalooban po ninyo ng mabuting kalusugan. And we cast away lahat ng mga sintomas at lahat ng gagawin ng COVID-19 and even yung Omicron sa panahon nito. In Jesus' name, dalangin namin, Panginoon, ingatan po ninyo
ang bawat isang naririto against COVID-19. And Lord, even yung mga businesses namin, yung mga income namin, yung mga finances namin, Lord, i-secure po ninyo, ingatan po ninyo. Huwag nyo nga hayaan na masayang ito sa mga iba't ibang bagay. But rather, i-grow ninyo, i-multiply ninyo ang aming finance. Lord, bless each one here na hindi kami mabubuhay sa utang o panghihingi o mga paghingi ng mga tulong, but rather kami ang tutulong. Kami ang magbibigay dahil kami ay blessed. Ang sabi mo nga, Panginoon, it's better to give than to receive. At dalangin namin, Panginoon, ang bawat relationship namin, Panginoon, i-mend mo, i-correct mo. Kung meron dito, Panginoon, ng mga relationship na may hidwaan, may awayan, Panginoon, may tampuhan, Lord, heal these relationships right now. Lord, reveal kung paano, Panginoon, namin aayusin ang relationship na ito. And once you reveal, Lord, let us do it, O God, yung mga commands mo kung paano namin aayusin ang aming buhay. Lord, teach us your way. And dalangin rin namin, Panginoon, sa mga kabataan, mga nag-aaral, Lord, bless them with sharp minds, with a heart that honors their parents, and with a heart that desire, O God, to excel in school, and tulungan mo sila, Panginoon, na magpatuloy sa kanilang pag-aaral at lahat ng kanilang pangailangan ay ma-supply mo. Lord, bless each one of us ngayong Kapaskuhan ito, and sa lahat ng aming gagawin sa buong araw ay madakila ka, mapuri ka at mapasalamatan ka. Ikaw lamang, Panginoon, nag-iisang tunay na star, Panginoon, ng panahon na ito. Ang aming Panginoong Hesus. Ikaw lamang nag-iisa, Panginoon, na pinakamataas, pinakamakapangyarihan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Praise God. Well, I hope na-enjoy natin si Jesus. Okay? Hindi yung mga joke ko. Ha? Si Jesus ang na-enjoy. No? And then, na-enjoy natin ang kanyang word. And patuloy natin enjoyin ang kanyang pagkapanganak dito sa lupa. Alalahanin natin na dumating siya upang ikaw ay iligtas, mahalin ka, at pagkalooban ka na buhay na kaaya-aya, buhay na kalugod-lugod. Amen?